Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, pinaharurot ni Celia ang kanyang puting Scoopy patungo sa ospital kung saan kritikal ang kanyang ina. Ngunit isang iligal na checkpoint ang humarang sa kanyang daraanan na nagsimula ng isang serye ng madidilim na pangyayari. Hindi niya namamalayan, si Celia ay hinihila na pala papasok sa isang konspirasyong tinatawag na Proyektong Puti, na ang puntirya ay ang kanyang pamilya. Tanghaling tapat, at ang buong kamay nilaan ay parang isang nagbabagang pugon na tumutupok sa lahat ng nasa ilalim nito. Ang alon ng init na nanggagaling sa aspalto ay lumilikha ng halos hindi makitang mga pagyanig sa hangin na nagpapalabo sa paningin. Ang alikabok at makapal na usok mula sa mga sasakyan ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang manipis na ulap na tumutusok sa ilong at nagpapasikip sa paghinga. Sa gitna ng kaguluhan ng mga sasakyang nag-uunahan sa kalsada, walang takot na pinatakbo ni Celia ang kanyang puting scooter sa bilis na bihirang-bihira niyang gawin. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila nakakaramdam ng tensyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa paghahanap ng siwang sa pagitan ng mga kotse at iba pang motor na para bang bawat segundong nasasayang ay isang banta sa buhay ng isang taong hindi niya kayang mawala. Kanina lang, ang tawag mula sa ospital ay dumating na parang isang malaking martilyong humampas sa kanyang dibdib. Ang nagmamadaling boses ng nurse sa kabilang linya ay nagsabi lamang ng isang pangungusap na sa isang iglap ay nagpabagsak sa buong mundo ni Celia. Kritikal po ang nanay ninyo. Kailangan niyo nang pumunta rito sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan na nagpapatibok sa kanyang puso sa paraang hindi normal. Ang kanyang paghinga ay mababaw na para bang sinasakal siya ng takot na hindi niya mailabas. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa manibela ng Scoopy hanggang sa mamuti ang mga ito. Nanginginig, ngunit pilit niyang kinokontrol ang manibela upang hindi sumuray ang motor sa gitna ng trapikong lalong nagiging impyerno. Bawat pulang ilaw, bawat kotseng biglang humihinto, bawat businang nakakabingi ay tila mga kaaway na humahadlang sa kanyang tadhana. Wala nang pakialam si Celia sa mga batas trapiko. Ang tanging alam niya ay ang distansya sa pagitan niya at ng AC ay isang manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa tuwing sumisingit siya sa mga sasakyan, ang kanyang katawan ay nakayuko pasulong, tulad ng isang mananakbong pilit na hindi bumabagsak kahit na halos maubusan na siya ng hininga. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa langit, hindi para umasa, kundi para tiyaking nananatili siyang gising at hindi nalulunod sa sindak na unti-unting kumakain sa kanyang isipan. Sa kanyang isip, iisa lamang ang pangungusap na simple, ngunit mabigat, kailangan kong makarating sa nanay. Ang determinasyong iyon ay tumago sa ingay ng lungsod, na tinalo ang takot na bumabalot sa bawat sulok ng kanyang isipan. Hindi niya kayang isipin ang buhay na wala ang kanyang ina, ang taong naging kanlungan niya sa tuwing ang mundo ay nagiging malupit. Kaya naman, habang lalong bumibilis ang takbo ng kanyang puting scooter, alam niyang ang paglalakbay na ito ay hindi na lamang isang simpleng biyahe patungo sa ospital. Ito ay isang pakikipaglaban sa oras, sa tadhana, at sa lahat ng bagay na sumusubok na hadlangan siya. Pagpasok niya sa isang industrial zone sa may bandang Caloocan, agad naramdaman ni Celia ang pagbabago sa paligid na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Karaniwan, ang lugar na ito ay puno ng mga dambuhalang truck na naglalakbay, mga manggagawa sa pabrika na nagmamadaling naglalakad, at ang ingay ng mga makinang walang tigil sa pag-andar. Ngunit sa araw na iyon, ang lahat ay tila naglaho. Ang malawak na kalsada ay nakatayo ng walang laman na para bang ang lahat ng buhay ay bigla ang tinangay papalayo. Tanging ang mainit na hangin lamang ang umiikot, dala ang alikabok, na nagpapamukhang mga higanteng pipi sa mga lumang gusali sa magkabilang gilid na nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang katahimikan ay hindi normal, masyadong payapa para sa isang tanghali na dapat sana ay abala. Ang tunog ng tambutso ng kanyang puting Scoopy ay malakas na umalinggaw, tumatalbog mula sa mga kupas na pader ng mga pabrika. Bawat pagtalbog ng tunog ay tila isang senyales na siya ay nasa maling lugar. Sumulyap si Celia sa salamin at nakita lamang ang isang malawak at tuwid na kalsada sa likuran niya, walang ibang sasakyan, walang tao, na para bang ang mundo ay biglang huminto sa pag-ikot. Kinagat niya ang kanyang labi, sinusubukang itaboy ang pagkabalisa na nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Mayroong isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may mali. Tila siya ay pinagmamasdan mula sa malayo ng mga matang hindi nakikita.
Kahit na sumisigaw ang kanyang puso na mayroong hindi tama, pinilit ni Celia ang kanyang isip na mag-focus sa kanyang pangunahing layunin, ang makarating sa ospital. Wala siyang panahon para alalahanin ang masamang kutob, lalo na ang huminto para lamang alamin ang dahilan ng kakaibang katahimikan. Dinagdagan niya ng bahagya ang bilis ng scooter, umaasang makalabas agad sa industrial zone na tila isang mapanganib na labirinto. Ngunit, habang papalayo siya, lalong lumalakas ang pakiramdam na siya ay pumapasok sa isang lugar na hindi niya dapat daanan. Bawat kanto ay tila banyaga. Bawat anino ng gusali ay tila gumagalaw, sumusunod sa kanyang mga hakbang. Sa gitna ng tensyon, sinubukan ni Celia na pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng malalim na paghinga. "Focus ka, Celia. Dadaan ka lang," sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit kahit ang mga salitang iyon ay hindi kayang pagtakpan ang lumalaking pag-iingat sa kanyang isipan. Alam niyang alam na ang mga kalsadang masyadong tahimik ay kadalasang nagtatago ng mas malaking panganib kaysa sa karamihan. At kahit na sinusubukan niyang baliwalain ito, ang kanyang instinct ay lalong sumisigaw. Mayroong naghihintay sa unahan. Isang bagay na maaaring magbago sa buong paglalakbay na ito tungo sa isang sakuna na hindi niya inaasahan. Habang patuloy si Celia sa pagmamaneho sa gitna ng katahimikan ng industrial zone, bigla, mula sa malayo, isang anyo ang lumitaw, nakatayo mismo sa gitna ng kalsada. Itinaas ng taong iyon ang kanyang kamay nang may magaspang na kilos, na para bang walang pakialam kung may mabilis na sasakyang paparating. Nang lumapit si Celia, malinaw niyang nakita ang mukha ng lalaki, si Hernando, isang pulis na malaki ang katawan at may tingin na hindi pala kaibigan. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang panga ay naninikip, at ang kanyang unipormeng kulay tsokolete ay tila gusot, na parang matagal ng suot at hindi na naasikaso. Puno ng kayabangan ang bawat kilos niya, na para bang pag-aari niya ang kalsada at lahat ay obligadong huminto kapag inutusan niya. Napilitan si Celia na biglang magpreno, na nagpasuray sa kanyang puting Scoopy, bago niya ito muling naibalik sa balanse. Nang huminto ang motor ilang metro sa harap niya, agad napansin ni Celia na hindi nag-iisa si Hernando. Sa likuran niya ay nakatayo ang dalawa pang pulis na nakamasid lamang ng may blangkong mukha, walang pakialam, walang ekspresyon. Tila sila'y mga manika lamang na naghihintay ng utos. Walang anumang karatula, walang harang, walang opisyal na nag-aayos ng daloy ng trapiko na karaniwang makikita sa isang checkpoint. Ang tanging naroon ay 3 pulis na may kakaibang kilos at isang kalsadang masyadong tahimik para maging isang pagkakataon lamang. Agad naramdaman ni Celia na may mali. Hindi ito isang ordinaryong checkpoint. Hindi ito isang opisyal na pamamaraan. Ito ay ibang bagay. Lumakad si Hernando ng may mabibigat na hakbang. Ang kanyang itim na batuta ay nakabitin sa kanang kamay. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang scooter ni Celia mula ulo hanggang paa na may mapanuring tingin na para bang sinusuri hindi lamang ang sasakyan, kundi pati na rin ang nagmamaneho nito. Isang magaspang, mababa at puno ng diin na boses ang lumabas sa kanyang bibig. Kahit hindi pa siya nagsasalita ng malinaw, ang paraan ng kanyang pagtingin ay sapat na para maramdaman ng sinuman na sila ay nasa alanganin. Ang 2 pulis sa likuran niya ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga katawan ay hindi gumagalaw na para bang maihinihintay silang hindi sinasabi. Ang kakaibang sitwasyon ay lalong nagpasikip sa dibdib ni Celia. Ngunit sinubukan niyang pigilan ang sarili na ipakita ang kanyang takot. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang maunawaan ni Celia na siya ay napasok sa isang sitwasyong hindi maaaring baliwalain. Ang tahimik na kalsada ay hindi isang pagkakataon. Ang 3 pulis na ito ay hindi lamang nagpapatupad ng batas. Sila ay nag-aayos ng isang bagay na mas madilim pa kaysa sa isang iligal na checkpoint. Habang ang mainit na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha at ang tibok ng kanyang puso ay lalong bumibilis, napagtanto ni Celia na siya ay nakulong. Walang ibang tao sa paligid, walang saksi, walang pagkakataong humingi ng tulong. Siya lamang, ang kanyang puting scooter, at 3 pulis na nakatingin sa kanya na parang isang biktima na nahulog sa isang patibong. Walang anumang babala, itinaas ni Hernando ang kanyang itim na batuta at malakas na inihampas ang dulo nito sa unahan ng puting scooter ni Celia. Ang tunog ng paghampas ay malakas, na bumasag sa katahimikan ng industrial zone at nagpagulat kay Celia na para siyang tinamaan ng kuryente.
Ang panginginig mula sa paghampas ay gumapang hanggang sa kanyang mga kamay na nakakapit sa manibela. Ang tingin ni Hernando ay lalong naging mabangis. Tila ang ginawa niya ay hindi lamang para patigilin si Celia, kundi para ipakita kung sino ang may ganap na kapangyarihan sa sitwasyong iyon. Sa isang iglap, ang kaninang kakaiba lamang na pakiramdam ay naging isang tunay na banta. "Baba!" sigaw ni Hernando. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa pagitan ng mga pader ng mga abandonadong gusali. Ang sigaw na iyon ay hindi isang ordinaryong utos, kundi isang ultimatum na puno ng galit at diin. Si Celia, na nasa estado na ng sindak, ay lalong napasok sa alanganin. Ang kanyang paghinga ay humahabol, ang kanyang isip ay magulo, at ang kanyang katawan ay biglang nanlamig. Kahit na nakakapasong ang sikat ng araw, tiningnan niya ang lalaking malaki ang katawan na maihalong takot at pagkalito. Sinusubukang alamin kung ito ba ay isang ordinaryong checkpoint lamang o isang bagay na mas mapanganib. Ngunit, ang paraan ng paghawak ni Hernando sa kanyang batuta ay nagbigay ng malinaw na sagot. "Mayroong mali." Sa nanginginig na boses ngunit pilit pa ring nagpapakatatag, sinubukan ni Celia na magpaliwanag, "Ay si isa, nagmamadali po ako. Nasa ili ang nanay ko." Hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang muling lumapit si Hernando. Ang kanyang mukha ay mas malapit, ang kanyang paghinga ay mabigat, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng pasensya. "Wala akong pakialam." "Baba!" sigaw niya ng mas malakas pa kaysa kanina, na nagpatigas sa buong katawan ni Celia. Walang bahid ng awa sa mga mata ng pulis. Tanging galit lamang na tila nagmumula sa isang mas malalim na pinagmulan kaysa sa simpleng pagtupad sa tungkulin. Ang pagtanggi ni Hernando sa dahilan ni Celia ay hindi normal. Tila siya ay talagang naghahanap ng dahilan upang patigilin ang babae. Naramdaman ni Celia na lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang mapanganib ang pagsuway sa utos ng pulis, ngunit ang lahat ay masyadong kakaiba para basta na lamang sundin. Ang dalawa pang pulis sa likuran ni Hernando ay nanatiling tahimik. Ngunit ang kanilang mga mata ay matamang nagmamasid sa bawat galaw ni Celia. Walang sinuman ang sumubok na pakalmahin ang sitwasyon. Walang sinuman ang sumubok na magbigay ng paliwanag. Sila ay nakatayo lamang na parang mga bantay na naghihintay sa susunod na eksena sa isang nakahandang script. Sa puntong iyon, napagtanto ni Celia na hindi siya nahaharap sa isang ordinaryong checkpoint. Nahaharap siya sa isang bagay na mas madilim. At ang desisyon na gagawin niya sa mga susunod na segundo ay maaaring magpasya kung makikita pa niya ang kanyang ina o hindi na makakarating kailanman. Mahigpit na hinawakan ni Celia ang manibela ng kanyang puting scooter hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Nararamdaman niya ang pagpapawis ng kanyang mga palad, ngunit lalo lamang humigpit ang kanyang pagkakahawak. Bawat instinct sa kanyang katawan ay sumisigaw na mayroong hindi tama. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang isang biglaang checkpoint, walang mga babala, walang karaniwang ayos, at kahit walang ibang mga pulis o sibilyan na karaniwang nahaharang din. Tanging 3 pulis na may kakaibang kilos ang nakatayo sa gitna ng isang tahimik at kahina-hinalang kalsada. Ang instinct niyang mabuhay, na bihirang lumabas, ay biglang nagising, na nagsasabing ang isang maling hakbang ay maaaring mauwi sa isang panganib na hindi na niya maitatama. Mabilis na sinuri ni Celia ang paligid, tinitiyak na walang ibang sasakyan o tulong na maaasahan. Ang abandonadong kalsada ay biglang naging isang entablado na inihanda para sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang mainit na hangin na kanina ay nakakainis lamang ay tila ngayon ay pumipigas sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ngunit ang takot na iyon ay nagbukas sa kanyang isipan na nagpilit sa kanyang makita na ang kanyang pagkakatayo roon ay hindi isang pagkakataon. Kung susundin niya ang utos ni Hernando na bumaba, hindi siya sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kanyang hinala ay pinalakas pa ng kilos ng 2 pang pulis na masyadong kalmado, na para bang hinihintay lamang si Celia na gumawa ng kahit na pinakamaliit na pagkakamali. Sa gitna ng tensyonadong segundo, nagpasya si Celia na magtiwala sa kanyang sariling instinct. Hindi siya bababa. Inayos niya ang kanyang pagkakaupo, pinigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod, at tiningnan si Hernando ng may pilit na katapangan. Mayroong matinding takot sa kanyang dibdib, ngunit ang galit ay nagsimulang pumalit dito. Ayaw niyang tratuhin na parang isang kriminal, lalo na't siya ay nakikipaglaban sa oras para sa kanyang kritikal na ina.
Ang desisyong ito ay hindi lamang isang biglaang pagpili. Ito ay isang uri ng pagtatanggol sa sarili mula sa isang banta na lalong nagiging malinaw. Sumisigaw ang kanyang puso na ang kaligtasan ng kanyang ina ay nakasalalay sa kanyang katapangan na labanan ang takot na iyon. Ang adrenaline ay dumaloy sa kanyang katawan na nagpabagal sa paggalaw ng mundo. Naririnig niya ang tibok ng kanyang sariling puso, malakas at ritmikal na parang tambol ng digmaan sa kanyang mga tainga. Bawat tunog, bawat kilos ni Hernando, at bawat paghinga ng dalawa pang pulis ay tila isang senyales ng panganib na kailangan niyang basahin. Kahit na nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang isip ay nagsimulang maging mas malinaw. Alam niyang kailangan niyang maging handa anumang oras na gumalaw. Wala nang lugar para sa pag-aalinlangan. Hindi siya bababa sa motor. Hindi sa ganitong sitwasyon. Hindi kapag sinasabi ng kanyang kutob na ang hakbang na iyon ay magdadala lamang sa kanya sa mas malalim na panganib na hindi pa niya nakikita. Nasa kasukdulan ang tensyon ng si Hernando, marahil dahil sa nawawalang pasensya o dahil sa pagnanais na magbigay ng isang partikular na utos, ay mabilis na lumingon sa dalawang pulis na nakatayo sa likuran niya. Ang maliit na kilos na iyon ay nagbukas ng isang makitid na siwang, napakabilis, ngunit sapat na para sa isang taong nasa ilalim ng matinding pressure, na kilalanin ito bilang isang gintong pagkakataon. Agad na nahuli ng mga mata ni Celia ang sandaling iyon. Sa normal na kalagayan, marahil ay hindi siya magiging ganito katapang. Ngunit ang kamalayan na ang oras ang kanyang kaaway, na ang kanyang ina ay nakikipaglaban sa ay nagpabilis sa pag-iisip niya. Ang kahit na pinakamaliit na siwang ay maaaring magpasya kung siya ay makakatakas o malulunod sa bantang bumabalot sa kanya. Walang pag-aalinlangan, inikot ni Celia ang susi ng Vespa at pinindot ang starter sa isang kilos na sinadya niyang itago mula sa atensyon ni Hernando. Ang makina ng puting scooter ay umandar nang may malakas na tunog na umalinggaw sa tahimik na kalsada, tumatalbog sa pagitan ng mga lumang gusali ng pabrika na parang isang sirena na gumigising sa isang bagay. Ang tunog na iyon ay nagpagulat sa dalawang pulis sa likuran ni Hernando, ngunit hindi sila sapat na mabilis para ma-anticipate ito. Alam ni Celia na ang bilis ang tanging kakampi niya sa sandaling ito. Kapag nawalan siya ng momentum, mahuhuli siya sa kamay ng tatlong taong malinaw na walang mabuting intensyon sa kanya. Pinihit niya ang gas ng nanginginig ang kamay, ngunit puno ng determinasyon. Ang gulong ng scooter ay bahagyang umikot sa alikabok ng kalsada bago nakakuha ng traksyon. Sa sandaling iyon, yumuko pasulong ang katawan ni Celia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa makitid na espasyo sa kaliwang bahagi ni Hernando. Kahit ilang sentimetro lamang iyon ang kanyang daan palabas. Ngunit hindi ganoon kasimple ang pagtakas. Sa kanyang isipan, iba't ibang masasamang posibilidad ang nagsulputan. Tatalon si Hernando at hihilahin siya. Haharangin siya ng dalawang pulis mula sa gilid. O mawawala ng balanse ang scooter. Ngunit ang adrenaline ay nagpatala sa kanyang isipan. Hindi na niya maaaring hayaang sakupin siya ng takot. Kung hindi ako aalis ngayon, hindi na ako makakaalis kailanman, bulong niya sa sarili. Ang ingay ng makina ng scooter ay lalong lumakas, na tila sumisigaw, na nagpapatunay sa determinasyon ni Celia na putulin ang tanikala ng takot na halos sumira sa kanya. Sa loob ng isang iglap bago muling lumingon si Hernando, tila huminto ang mundo. Lahat ng tunog ay nawala maliban sa ugong ng motor sa ilalim niya. Alam niyang hindi ito isang simpleng pagtakas. Ito ay isang sugal sa buhay. Kung mabibigo siya, hindi lamang niya mawawala ang pagkakataong makarating sa ospital. Maaari rin niyang mawala ang kanyang kalayaan o, mas malala pa. Sa lahat na natitirang tapang, naghanda si Celia na humarurot, umaasang ang maliit na sandaling nahuli niya ay sapat na para iligtas ang kanyang sarili mula sa isang bagay na mas madilim pa kaysa sa isang illegal na checkpoint. Hindi pa man tuluyang nakakaharurot ang puting scooter, biglang humarap si Harianto nang may bilis na hindi akma sa kanyang malaking pangangatawan. Ang kanyang kilos ay parang isang mabangis na hayop na nakaramdam ng banta at agad na sumugod ng walang pag-iisip. Sa isang malaking hakbang, inilagay niya ang kanyang sarili mismo sa daraanan ng scooter. Ang kanyang dalawang paa ay tumapak sa aspalto at ang kanyang mga kamay ay nakaunat na parabang handang pigilan ang anumang papalapit. Namula ang kanyang mukha, hindi lamang dahil sa galit,
kundi dahil sa kanyang pride na nilabanan ng isang taong sa tingin niya ay hindi mahalaga. Ang kanyang maliliit na mata ay nanlaki, puno ng apoy ng galit na hindi na makontrol. Si Celia, na nakayuko na pasulong, ay labis na nagulat. Mabilis niyang inapakan ang preno, ngunit ang momentum ng scooter, nakakaandar pa lamang, ay nagpatuloy pa rin ng ilang metro. Ang tunog ng pagkiskis ng gulong sa aspalto ay malakas, na nagpayanig sa katawan ni Celia. Mayroon lamang siyang isang iglap para magpasya, kung iiwas ba siya o didiretso. Ngunit masyadong malapit si Hernando. Natuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang paghinga ay humahabol, at sa isang saglit, ang mundo ay tila lumiliit lamang sa mukha ng malaking lalaking iyon na ngayon ay nakatayo mismo sa harap niya, lumilikha ng isang pader na halos imposibleng lagpasan. Ang dalawang pulis sa likuran, na kanina pa'y tahimik at nagmamasid, ay ngayon ay tila bahagyang gumalaw pasulong. Walang sinuman ang sumubok na tumulong, walang sumisigaw ng opisyal na utos, at walang anumang safety procedure. Naghihintay lamang sila na parabang ang eksenang ito ay bahagi ng isang bagay na mas planado pa kaysa sa simpleng pagpigil sa isang taong tumatakas. Hindi sila mukhang nagulat. Sa halip, ang kanilang mga ekspresyon ay blanko, na parabang nanonood ng isang bagay na inaasahan na nilang mangyayari. Sa sitwasyong iyon, lalong nakumbinsi si Celia na ang kanyang hinaharap ay hindi isang ordinaryong checkpoint, kundi isang bagay na sadyang inihanda para sa kanya. Ang ihip ng hangin na dala ang mainit na alikabok ay muling humaplos sa mukha ni Celia. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang tensyon na mas matindi pa kaysa dati. Nakikita niya kung paano naninikip ang mga ugat sa liig ni Hernando, kung paano handa ang kanyang mga kamay na dumakma, at kung paano ang tingin ng kanyang mga mata ay hindi na tingin ng isang alagad ng batas, kundi tingin ng isang taong gustong tiyakin na hindi makakatakas ang kanyang biktima. Ang abandonadong kalsada sa kanilang paligid ay tila nagpapatunay na walang tulong siyang maaasahan. Sa harap, isang pulis na handang sumakmal. Sa likod, dalawang anino na nag-aabang. Sa sitwasyong tila imposible, alam ni Celia na anumang mangyari sa susunod na segundo ay magpapasya kung makakalabas ba siya ng buhay mula sa patibong na ito. Sa mga segundong tila bumagal ang paggalaw, napagtanto ni Celia na wala na siyang espasyo para umiwas. Ang distansya sa pagitan ng kanyang puting scooter at ng malaking katawan ni Hernando ay masyadong malapit para iwasan. Pilit niyang inapakan ang preno ng buong lakas. Ngunit ang gulong sa unahan ay dumulas lamang sa alikabok ng kalsada nang hindi kayang pigilan ng tuluyan ang takbo ng motor. Isang matinding sindak ang sumalakay sa kanyang katawan na nagpapatigil sa kanyang paghinga. Ang oras ay tila bumagal at ang mundo ay lumiliit sa isang tuwid na linya patungo sa isang banggaan na hindi na maiiwasan. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, sinubukan pa rin ni Celia na umiwas, ngunit huli na ang lahat. Ang banggaan ay nangyari ng mailakas na mas malakas pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang puting scooter ay bumangga sa katawan ni Hernando na nagpaangat sa malaking lalaki ng ilang sentimetro bago ito tumilapon patalikod. Ang tunog na narinig ay hindi lamang banggaan ng katawan at bakal ng motor, kundi isang tunog na mas matalim, mas tumutusok, ang tunog ng butong bumagsak sa aspalto. Ang katawan ni Hernando ay malakas na bumagsak sa lupa. Ang kanyang balikat ang unang tumama at pagkatapos ay gumulong siya ng bahagya bago huminto sa isang nakatagilid na posisyon. Ang alikabok ay lumipad na lumikha ng isang malabong anino na tumakip sa bahagi ng kanyang mukha. Si Celia mismo ay bahagyang naitulak pasulong, pinipigilan ang sarili na hindi mahulog. Sa likuran nila, ang dalawang pulis na kanina pa inakatayo lamang ay biglang kumilos. Ngunit hindi ito ang normal na reaksyon kapag nabangga ang kanilang kasama. Walang sumigaw, walang tumakbo palapit, walang sumubok na tumulong. Sila ay natigilan lamang sa kanilang kinatatayuan, nagkatinginan na maihalong gulat, pagkalito at pagkalkula. Ang kanilang mga tingin ay hindi nagpakita ng ordinaryong pag-aalala, kundi isang pagkagulat na tila nagmula sa isang senaryo na lumihis sa plano. Ang kilos na iyon ay lalong nagpatunay kay Celia na ang sitwasyong ito ay hindi lamang isang hindi pagkakaunawaan, ito ay bahagi ng isang bagay na mas malaki at mas madilim. Pinigil ni Celia ang kanyang hininga. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin dahil sa epekto ng banggaan, ingay at takot na hindi pa humuhupa. Tiningnan niya si Hernando na nakahandusay.
Ang malaking katawan ay hindi gumagalaw sa loob ng ilang segundo na tila napakatagal. Sa likod ng pakiramdam ng pagkakasala na nagsisimulang lumitaw, mayroong isang mas malaking takot. Ang kawalan ng kaalaman kung ano talaga ang nangyayari at kung bakit ang dalawang pulis ay nakatayo lamang ng walang reaksyon. Ang kalsada ay muling naging tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi na isang walang laman na katahimikan, kundi isang katahimikang pumipiga, isang katahimikang naglalaman ng banta. Alam ni Celia na hindi siya maaaring manatili roon. Kung mananatili siyang tahimik ng matagal, maaaring hindi na siya makarating sa ospital o, mas malala pa, hindi na makakauwi mula sa lugar na ito. Tiningnan ni Celia ang katawan ni Hernando na nakahandusay sa aspalto nang may panginginig na hindi niya makontrol. Ang kanyang hininga ay naputol na parabang ang kanyang mga baga ay tumangging gumana matapos masaksihan ang nangyari. Ang malaking lalaki ay hindi gumagalaw at kahit na ang alikabok ay patuloy na bumabagsak sa paligid ng kanyang katawan, walang senyales kung siya ba ay may malay pa o nasa bingit ng kamatayan. Ang tanawin ay nagdulot ng pagduduwal sa tiyan ni Celia at pag-ikot ng kanyang ulo. Tila ang mundo ay bigla siyang sinampal ng katotohanan sa loob lamang ng ilang segundo, nalampasan niya ang isang hangganan na hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang katawan ay puno ng pagkakasala at takot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang isang hindi nakikitang banta ay patuloy na bumabalot sa kanya. Inilipat niya ang kanyang tingin sa dalawang pulis na kanina pa inakatayo ng walang ekspresyon. Sa halip na magpakita ng pagkataranta o sumigaw ng tulong, sila ay nagkatinginan pa rin na parabang ang pangyayaring ito ay nagpatunay lamang ng isang bagay na inaasahan na nila. Walang sinuman ang lumapit kay Hernando. Walang sinuman ang sumita kay Celia. Walang sinuman ang nagpakita ng emosyon. Ang kanilang kakaibang reaksyon ay lalong nagpabigat sa hangin sa paligid ni Celia. Tila siya ay nakatayo sa gitna ng isang patibong na mas malaki pa kaysa sa isang iligal na checkpoint. Sa nakakabinging katahimikan, naramdaman ni Celia ang isang malakas na pag-udyok na nagpagising sa kanya na kung mananatili siyang tahimik ng matagal, siya ang susunod na target. Sa nanginginig na mga kamay, muli niyang hinawakan ang manibela ng kanyang puting scooter. Ang kanyang mga daliri ay nanigas kaya't kinailangan niya ng ilang segundo bago niya muling naipasok ang kambyo. Kahit na nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod, alam ni Celia ang isang bagay na hindi niya maaaring baliwalain. Ang kanyang ina ay naghihintay sa kanya, nakikipaglaban ng mag-isa sa nang walang sinuman sa kanyang tabi. Ang kanyang isip ay sinasalakay ng takot na maihalong desperasyon, ngunit ang kanyang instinct ay nag-utos sa kanyang katawan na gumalaw. Ang sitwasyon sa kalsada ay hindi na niya kayang harapin. Hindi siya isang pulis, hindi isang mandirigma, at hindi isang taong handang harapin ang isang konspirasyong nakatago sa likod ng kilos ng tatlong pulis. Ang tanging magagawa niya ay umalis. Pinihit niya ang gas ng dahan-dahan, tinitiyak na hindi madudulas ang scooter sa alikabok na umaalimbukay pa rin dahil sa banggaan. Ang makina ay muling umandar. Sa pagkakataong ito, ang tunog nito ay parang huling tibok ng kanyang natitirang tapang. Nang hindi na muling lumingon sa katawan ni Hernando na nakahandusay o sa dalawang pulis na nananatiling tahimik na parang mga estatwa, humarurot si Celia paalis sa lugar na iyon. Ang mainit na hangin ay humampas sa kanyang mukha. Ngunit wala na siyang ibang iniisip kundi ang distansyang kailangan niyang lakbayin patungo sa ospital. Alam niyang ang ginawa niya ay hindi isang ordinaryong pagtakas. Ito ang unang hakbang sa pagpasok sa isang misteryong hindi niya alam kung paano siya at ang kanyang ina ay nasangkot. Ngunit, anuman ang panganib, kailangan niyang magpatuloy. Wala siyang ibang pagpipilian. Wala pang 5 minuto mula nang iwan niya ang lugar ng iligal na checkpoint, nagsimulang makaramdam si Celia ng isang kakaibang bagay mula sa likuran. Sa pamamagitan ng maliit at nanginginig na salamin ng kanyang scooter, nakita niya ang isang madilim na anino na dahan-dahang lumabas mula sa isang eskinita. Isang itim na kotse na walang plaka at may madidilim na salamin ang lumabas mula sa kadiliman ng eskinita na parang isang mandaragit na sadyang naghihintay sa paggalaw ng kanyang biktima. Ang kotse ay hindi biglang bumilis, ngunit nanatili sa isang pare-parehong distansya sa likuran ni Celia. Sapat na malayo para hindi magmukhang humahabol, ngunit sapat na malapit para muling magpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ang kalsadang kanina ay tila walang laman ay ngayon ay naging isang arena ng pangangaso.
Sinubukan ni Celia na kumbinsihin ang sarili na marahil ay nagkataon lamang na dumaan ang kotse sa parehong ruta. Ngunit habang mas matagal niyang pinagmamasdan ito sa salamin, lalong nagiging malinaw na ang presensya nito ay hindi normal. Hindi ito kailanman nag-overtake, hindi lumalayo at nananatiling pareho ang distansya na para bang pinag-aaralan ang ritmo ng kanyang paggalaw. Ang lalong nagpabalisa sa kanya ay ang paraan ng paggalaw ng kotse. Tahimik, makinis, at walang kahit anong tunog ng busina o senyales ng buhay sa likod ng madidilim na salamin. Walang anino ng mukha ng driver, walang kilos ng kamay sa manibela. Isang solidong itim na anino lamang na sumusunod ng walang ingay. Ngunit, kahit na ang pag-aalala ay sumasakop sa kanyang isipan, alam ni Celia na wala siyang panahon para isipin ang pinakamasamang posibilidad. Ang kanyang ina ay nakikipaglaban sa at bawat segundong nasasayang niya sa paglingon sa likod ay isang segundong maaaring magpasya sa buhay o kamatayan ng taong pinakamamahal niya. Pinilit niya ang sarili na mag-focus sa unahan, pinabilis ang takbo ng scooter, sinuong ang mga kalsadang lalong nagiging abala at mas madalas lumiko kaysa sa dati. Ngunit kahit na bigla niyang binago ang ruta, ang itim na kotse ay kalmadong sumunod pa rin sa kanyang landas. Hindi humahabol, ngunit hindi rin nawawala. Tila ang kotse ay may malinaw na intensyon na makita kung saan pupunta si Celia. Sa kanyang isipan, nagsimulang mapagtanto ni Celia na ang mga pangyayaring nararanasan niya ay hindi na isang serye ng mga pagkakataon. Mula sa iligal na checkpoint sa tahimik na kalsada, sa mga pulis na kakaiba ang reaksyon nang mabangga ang kanilang kasama, hanggang sa paglitaw ng kotseng walang plaka. Lahat ay tila masyadong magkakaugnay para ituring na mga hiwalay na insidente. Ngunit sa gitna ng unos ng takot, inayos niya ang kanyang pagkakaupo, pinilit na panatilihing regular ang kanyang paghinga. Focus muna sa ospital. Mamaya na isipin yan, mariing sabi ng kanyang isipan kahit na nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Walang pagbabawas ng bilis, nagpatuloy si Celia sa pagmamaneho, at sa likuran niya, ang misteryosong itim na kotse ay patuloy na bumubuntot na parang isang anino na ayaw bitawan ng tadhana. Pagpasok ni Celia sa bakuran ng ospital, agad niyang naramdaman ang isang kakaibang kapaligiran. Karaniwan, ang lugar na ito ay puno ng ingay ng mga yabag, boses ng mga nurse na tumatawag ng mga pasyente, at amoy ng gamot na halo-halo sa ingay ng karamihan. Ngunit sa araw na iyon, ang ospital ay tila naging isang tahimik na espasyo na nawala ng pulso ng buhay. Ang mga pasilyo ay masyadong malinis, masyadong tahimik, at masyadong maayos. Tila ito ay sadyang nilinis para itago ang isang bagay. Kahit ang tunog ng makina ng scooter, nakakapatay pa lamang niya, ay tila umalinggaw pa rin sa kanyang isipan. Nang pumasok siya, isang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa halip na magbigay ng ginhawa, nagdulot ito ng isang hindi komportableng pakiramdam na gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang gulugod. Sa harap ng AC, dalawang pulis na nakauniporme ang nakatayo ng alerto. Ngunit hindi ito normal. Ang kanilang mga uniporme ay malinis, ang kanilang mga sapatos ay makintab, at ang kanilang tindig ay masyadong tuwid, na para bang nagsasagawa sila ng isang mahalagang misyon. Hindi sila ang karaniwang mga gwardiya na nagbabantay sa ospital. Kabisado ni Celia ang mga mukha ng mga nurse at security na madalas niyang nakikita. Ang dalawang lalaking iyon ay tila inilagay doon para sa isang bagay na hindi kailanman ipinaalam sa sinuman. Nang lumapit si Celia, huminto sila sa pag-uusap at agad siyang tiningnan ng may matalim na tingin. Paminsan-minsan, ang isa ay sumusulyap sa kanyang kasama habang bumubulong, na tila pinag-uusapan ang kanyang pagdating. Ang kanilang mga tingin ay hindi tingin ng ordinaryong bantay. Ang mga tinging iyon ay puno ng pagkakakilala. Tila alam na nila kung sino siya bago pa man siya magsalita. Ang kanilang mga mata ay sumusunod sa bawat kilos niya, mula sa kanyang maliliit at nagmamadaling hakbang hanggang sa paraan ng kanyang paghawak sa cellphone na basa na ng pawis sa kanyang kamay. Naramdaman ni Celia na tumayo ang kanyang mga balahibo. Mayroong mali. May nag-abiso sa kanila tungkol sa kanyang pagdating, o mas malala pa, tungkol sa nangyari sa kalsada ilang minuto lang ang nakalipas. Ang isiping iyon ay lalong nagpatigas sa kanyang katawan habang ang kanyang puso ay muling bumilis. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil sa isang takot na lalong nagiging totoo.
Sinubukan niyang ayusin ang kanyang paghinga at lumapit, umaasang magkakaroon ng linaw tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Ngunit habang papalapit siya, lalong nagiging malinaw na ang dalawang pulis ay hindi naroroon para bantayan ang ibang pasyente. Naroroon sila para bantayan ang isang bagay na direktang may kaugnayan sa kanyang ina. Tiningnan siya ng isa sa kanila na para bang sinusuri kung siya ba ay isang banta o bahagi ng problema. Ang isa naman ay maihawak na maliit na radyo sa kanyang baywang, mahigpit na hawak, handang makipag-ugnayan sa sinuman kung magbago ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Celia na ang ospital na dapat sana isang ligtas na lugar ay naging isang labirinto na nagtatago ng madidilim na lihim, at ang kanyang pagdating ay nagbukas lamang ng unang pinto ng isang mas malaking misteryo. Habang papalapit ang mga hakbang ni Celia sa pinto ng AC, isang babaeng nurse na maputla at tensyonado ang mukha ang biglang lumapit sa kanya. Ang puting unipormeng suot niya ay hindi kayang itago ang kaba na malinaw na makikita sa paraan ng kanyang paghawak sa mga dokumento sa kanyang kamay. Huminto ang nurse sa harap mismo ni Celia, huminga ng malalim na parabang naghahanda siyang sabihin ang isang bagay na kahit siya mismo ay hindi lubos na naiintindihan. At nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mahina, halos nanginginig. Paumanhin po, kakatanggap lang namin ng utos na ilipat ng kwarto ang inyong ina, nang walang paliwanag. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa dibdib ni Celia, na nagpatigil sa kanyang paglalakad. Nanlaki ang mga mata ni Celia, hirap na tanggapin ang narinig. Ang paglipat ng kwarto ng walang malinaw na dahilan sa gitna ng kritikal na kondisyon ng kanyang ina. Lahat ay tila walang katuturan. Nanigas ang kanyang katawan at ang boses na lumabas sa kanyang mga labi ay halo-halong pagkalito, takot at galit. Utos mula kanino? Tanong niya ng may diin, umaasang ang sagot ay isang simpleng pagkakamali sa administrasyon o isang medikal na pamamaraan na naantala lamang ang paliwanag. Ngunit, ang ekspresyon ng nurse ay lalong naging balisa. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali na para bang nagmamasid sa paligid para tiyaking walang nakikinig. Tahimik ng ilang segundo, lumunok siya at sumagot sa halos hindi marinig na boses. Mula po sa kapulisan. Nang lumabas ang mga salitang kikapulisan, tila huminto ang hangin sa paligid ni Celia. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. Habang ang kanyang isip ay umiikot, hinahanap ang koneksyon sa pagitan ng nangyari sa kalsada at ng kakaibang balitang ito. Bakit ang pulis ang naguutos na ilipat ang isang pasyente? Ano ang kinalaman nila sa kondisyon ng kanyang ina? At higit sa lahat, bakit ginawa ito ng walang paliwanag, ng walang pahintulot ng pamilya? Tiningnan niya ang dalawang pulis na nagbabantay pa rin malapit sa pinto ng At habang mas pinagmamasdan niya sila, lalong nagiging malinaw na ang kanilang presensya ay hindi lamang para sa seguridad. Tinitingnan nila si Celia na para bang mas marami silang alam tungkol sa kanyang ina kaysa sa kanya. Ang takot na kanina iisang kutob lamang ay ngayon ay naging isang kasiguraduhan na siya ay nasa gitna ng isang bagay na mas madilim. Ang nurse ay lalong naging balisa, hinawakan sandali ang braso ni Celia bago ito binitawan muli. Tila may pagnanais siyang sabihin pa, ngunit may pumipigil sa kanya na mas malaki at nakakatakot. Hindi ako pwedeng magsalita dito, mabilis niyang sabi. Ang kanyang boses ay parang nagmamadali, naghahatid ng isang lihim na mensahe. Pero hindi normal ang paglipat. Kahit ang doktor na nakaduty kanina ay mukhang nagulat. Ang mga sinabi niya ay lalong nagpalala sa pagkabalisa ni Celia. Ang ospital na dapat sana ay isang lugar ng proteksyon ay naging isang espasyo na puno ng mga palaisipan. Sa mabigat na paghinga at mga matang nagsisimula ng mamasa, naramdaman ni Celia na ang kapalaran ng kanyang ina ay wala na sa kamay ng mga doktor, kundi nasa kamay ng ibang puwersa na gumagalaw sa dilim. Sa mabilis ngunit nanginginig na mga hakbang, lumapit si Celia sa pinto ng Ang kanyang puso ay nagkakagulo sa pagitan ng pagnanais na pumasok at sa takot sa sagot na maaaring matagpuan niya sa loob. Nang sinubukan niyang buksan ang pinto, isa sa dalawang pulis na nagbabantay ay agad na itinaas ang kanyang kamay, humaharang ng may magaspang na kilos na malinaw na hindi sinanay para sa paggalang. Bawal pumasok, maikli niyang sabi, nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Celia na magpaliwanag. Ang kanyang mga mata ay malamig, tulad ng isang taong nagpapatupad lamang ng utos ng walang anumang pag-unawa o awa.
Pinigil ni Celia ang kanyang hininga, sinusubukang pigilan ang pagnanais na lumaban, ngunit ang masamang kutob na lalong lumalakas ay nagpatigas sa kanyang buong katawan. Tumalikod siya ng may pagkadismaya at frustrasyon, at ang nagmamadali niyang hakbang ay nagdulot sa kanya na aksidenteng mabangga ang isang maliit na mesa malapit sa pinto. Ang mga nakasalansan na dokumento na kanina ay maayos ay nahulog at nagkalat sa sahig. Ang kanyang instinct ay nag-utos sa kanya na yumuko para pulutin ang mga ito. Ngunit sa pagitan ng mga papel na nahulog, isang pangalan ang malinaw na nakasulat sa makapal na letra, Hernando. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang deskripsyon sa ilalim nito, Operasyong Internal, tagapangalaga ng asset. Ang mga salitang iyon ay nagpadala ng isang malamig na alon sa kanyang gulugod. Nanginginig ang kamay ni Celia nang basahin niya ang susunod na linya, Proyektong Puti, Paksa 12. Ang mga salitang iyon ay parang isang lihim na code. Isang bagay na hindi para sa publiko, lalo na para sa isang tulad niya. Ang katawan ni Celia ay biglang nanigas nang ang kanyang mga mata ay bumaba sa listahan ng mga pangalan na nakasulat sa dokumento. Sa ilalim ng parehong code, malinaw na nakasulat ang pangalan na pinakakilala niya, ang pangalan ng kanyang ina. Ang kanyang dibdib ay sumikip na parabang ang lahat ng hangin sa silid ay ninakaw ng katotohanang natuklasan niya. Iba't ibang tanong ang nagsiksikan sa kanyang isipan. Paanong naging bahagi ang kanyang ina ng isang lihim na operasyon? Ano talaga ang ginagawa sa kanyang ina? At bakit ang isang pulis na tulad ni Hernando ay nakatala bilang itagapangalaga ng asset? Tila hindi lamang siya isang ordinaryong pulis, kundi isang taong nagbabantay sa isang bagay, o isang taong mahalaga para sa mga nasa likod ng operasyong ito. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong, na bumubuo ng isang nakakatakot na larawan na hindi niya kailanman inakala. Habang dahan-dahang tumatayo si Celia na nanginginig ang mga kamay, napagtanto niya ang isang bagay na nagpabago sa buong pananaw niya sa mga nangyari sa araw na iyon. Ang iligal na checkpoint ay hindi isang pagkakataon. Si Hernando ay hindi lamang isang pulis na naghahanap ng gulo. Hindi siya isang ordinaryong pulis. Siya ay bahagi ng isang mas malaking operasyon. Isang network na may access hanggang sa ospital at sa data ng mga pasyente. At ang pinakamasama, siya ay isang taong may kontrol sa kapalaran ng kanyang ina. Ang takot ni Celia ay naging isang malalim na sindak. Hindi lamang dahil nasa panganib ang kanyang ina, kundi dahil siya mismo ay hinihila na papasok sa isang konspirasyong mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang Proyektong Puti ay hindi lamang isang pangalan, ito ay isang banta. At ngayon, siya ay nakatayo mismo sa gitna nito. Sa tulak ng tapang na pilit niyang tinipon mula sa mga natitirang adrenaline, lumusot si Celia sa mga pasilyo ng ospital na nagsimulang maging mas nakakatakot kaysa sa nakakakalma. Bawat hakbang niya ay parang pagtapak sa isang sahig na maaaring bumigay anumang oras. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring huminto. Ginamit niya ang sandali nang ang dalawang pulis na nagbabantay sa ay abala sa pagbubulungan para mabilis na pumunta sa silid ng sa dulo ng pasilyo. Ang silid na iyon ay karaniwang laging nakakandado, ngunit sa araw na iyon, ang pinto ay bahagyang nakabukas, na para bang mayroong kakaalis lamang ng nagmamadali. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Celia ang pinto at pumasok, dahan-dahang isinara ito para hindi makatawag ng pansin. Sa loob, ang silid ay puno ng mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang sulok ng ospital. Ang mga ilaw ng ICU ay kumikislap na nagdaragdag sa madilim at hindi komportableng kapaligiran. Ang teknisyan ay wala sa pwesto. Tanging isang upuan lamang na umuuga pa ang tanda na may kakaalis lamang. Lumapit si Celia at agad na natigilan ng isa sa mga monitor ay nagpakita ng isang recording mula sa entrance ng basement. Agad niyang nakilala ang sasakyan. Ang itim na kotse na walang plaka na sumunod sa kanya mula sa industrial zone. Pumasok ang kotse nang walang anumang inspeksyon. Ang pinto ng basement ay otomatikong bumukas. Tila ang kotse ay may access na wala sa iba. Nang makita ang kotse na nasa ospital, naramdaman ni Celia na parang may humampas sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa pagkakataon o masamang kutob. Mayroong isang bagay na mas organisado na gumagalaw sa likod ng mga eksena. Sa malamig na mga palad, sinuri niya ang iba pang mga monitor. Mabilis niyang sinuri ang mga screen hanggang sa huminto siya sa isang recording na nagpatigil sa kanya.
Sa isang sulok ng ospital na mukhang banyaga, nakita ang isang lalaking nakaputing kamiseta na nagtutulak ng isang kama ng pasyente sa isang madilim na pasilyo. At sa ibabaw ng kama, kahit na bahagyang natatakpan ng tela, nakilala ni Celia ang marupok na katawan ng kanyang ina. Nakita niya ang identification bracelet sa pulso nito, at sapat na iyon para tiyakin na ang nakikita niya ay hindi lamang ibang pasyente. Ngunit ang lalong nagpatakot sa sitwasyon ay ang direksyon ng pasilyo na tinatahak ng lalaki. Isang pasilyo na wala sa anumang mapa ng ospital. Ang puso ni Celia ay tumibok ng napakabilis na parang sasabog. Ang madilim na pasilyo ay mukhang mamasa-masa, makitid, at tila hindi dapat puntahan ng mga pasyente, lalo na ng isang pasyente sa walang kasunod na kamera na nagpapakita sa bahagi pagkatapos ng likuan. Tila ang lugar na iyon ay sadyang iniwan ng walang opisyal na pagmamasid. Naramdaman ni Celia na nanghina ang kanyang mga tuhod nang mapagtanto niya ang isang bagay. Ang kanyang ina ay hindi inilipat para sa mas mahusay na paggamot, kundi dinala sa isang nakatagong lugar. Isang lugar na marahil ay alam lamang ng mga taong nasa likod ng proyektong puti. Napagtanto niyang bawat segundo ay mahalaga at habang mas maraming lihim ang nabubunyag, mas malaking banta ang lumalabas. Alam ni Celia na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ngunit bago pa man siya makapagpasya sa susunod na hakbang, ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa silid ay nagsimulang lumitaw, na muling nagpatigas sa kanyang dibdib dahil sa isang bagong takot. Hindi pa man nakakapagpasya si Celia sa susunod niyang hakbang matapos makita ang key footage. Narinig ang tunog ng nagmamadaling mga yapak mula sa pasilyo. Dalawang pulis na nakauniporme ang lumitaw na may seryosong mukha, at pareho silang agad na tumingin kay Celia na parang hinahanap ang isang taong kanina pa nila tinutugis. Tinawag ng isa sa kanila ang kanyang pangalan ng may blankong tono, ngunit may diin. Celia, kailangan nating mag-usap. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Celia na magtanong, nagpatuloy ang pulis, kritikal si Hernando. Binanggit niya ang pangalan mo bago siya nawalan ng malay. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Celia na parang kidlat. Nanghina ang kanyang katawan na parabang gumagalaw ang sahig sa ilalim niya. Ang pangalan ni Hernando na dinala mismo sa ospital ay nagpagising sa kanya na ang banggaan kanina ay hindi ang katapusan ng problema, kundi ang simula ng isang bagay na mas malaki pa. Sinubukan ni Celia na iproseso ang impormasyon, ngunit ang kanyang isip ay tila blanko. Paanong ang isang taong kakabangga pa lamang niya ay nagawang banggitin ang kanyang pangalan? At bakit naman si Hernando, isang pulis na malinaw na nagsasagawa ng isang iligal na operasyon, ay binanggit siya mismo habang nakikipaglaban para manatiling may malay? Ang pakiramdam ng pagkakasala, pagkalito, at takot ay umikot sa dibdib ni Celia. Ngunit bago pa man siya makasagot, nagpatuloy ang pulis sa isang pangungusap na mas nakakatakot pa. Sabi niya, huwag ninyong hayaang kunin nila ang nanay niya. Ang mundo ni Celia ay biglang huminto. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng pinto, patungo sa isang mas malalim na kadiliman. Nanginginig ang kamay ni Celia, hindi lamang dahil sa pagkagulat, kundi dahil sa isang takot na gumagapang na mula sa kanyang mga buto hanggang sa kanyang balat. Nanatili siyang tahimik ng matagal hanggang sa nagkatinginan ang dalawang pulis at lumapit, na para bang pinipigilan ang isang taong sa tingin nila ay maaaring tumakas. Nagbago ang kanilang mga tingin. Hindi na ito tingin ng mga pulis na naghahatid ng impormasyon, kundi isang tingin na puno ng hinala. Tila si Celia ay bahagi ng isang misteryosong network na may kaugnayan sa isang madilim na operasyon na kanilang tinutugis. Tinaasan ng kilay ng isa sa kanila si Celia, na tila may itinatago siya. Ano ang alam mo tungkol kay Hernando? Tanong niya ng may banayad na diin. Hindi ito isang ordinaryong tanong, kundi isang pagsubok. Naramdaman ni Celia na natuyo ang kanyang lalamunan. Tila inaakala nilang mayroong ugnayan sila ni Hernando na hindi dapat malaman ng iba. Sa sitwasyong iyon, napagtanto ni Celia na siya ay hinihila papasok sa isang bilog na hindi niya kailanman pinili. Bawat hakbang na ginawa niya mula sa banggaan, bawat segundong ginugol niya sa paghahanap sa kanyang ina, ay lalo lamang nagpamukha sa kanya bilang isang taong masyadong maraming alam. Ang mga mukha ng dalawang pulis ay tumigas na nagpapakita ng isang seryosong hindi maaaring baliwalain. Hindi lamang sila nagtatanong tungkol sa nangyari sa kalsada.
Sinusuri nila kung si Celia ba ay isang banta o ang susi sa isang bagay na mas malaki pa. Samantala, ang mga salita ni Hernando ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Huwag ninyong hayaang kunin nila ang nanay niya. Ang mga salitang iyon, simple ngunit nakamamatay, ay ngayon ay isang anino na nakabitin sa kanyang ulo. Isang senyales na ang bantang nag-aabang sa kanya ay mas totoo pa kaysa sa kanyang inaakala. Tumatakbo si Celia sa mga pasilyo ng ospital. Ang kanyang paghinga ay hindi regular at ang kanyang isip ay puno lamang ng isang layunin, hanapin ang kanyang ina bago mahuli ang lahat. Ngunit habang gumagalaw siya, lalo niyang nararamdaman na nasa isang labirinto siya na sadyang binago para iligaw siya. Ang mga karatula ng mga silid ay nawawala, ang mga pinto ay nakasara, at ang mga pasilyo na karaniwang maliwanag ay mas madilim na ngayon. Tamang-tama sa pagdating niya sa isang mahabang kanto, patungo sa elevator papuntang basement, lahat ng ilaw sa pasilyo ay namatay, na nag-iwan sa lugar sa ganap na kadiliman. Huminto ang tunog ng aircon, ang mga monitor sa dingding ay sabay-sabay na namatay, at isang matalim na amoy ng metal ang pumuno sa hangin. Sa sandaling iyon, alam ni Celia na mayroong isang bagay na hindi normal na nangyayari. Nanigas ang kanyang katawan at idinikit niya ang kanyang likod sa dingding, umaasang mapipigilan ang tunog ng kanyang paghinga na ngayon ay tila masyadong malakas. Mula sa kadiliman, narinig ang tunog ng dahan-dahang mga yapak, ritmikal, at planado, na parang isang taong sadyang nagpapabagal sa kanyang paglitaw para palakasin ang takot. Bawat hakbang na papalapit ay nagpapasikip sa tahimik na pasilyo. Nang sa wakas ay lumitaw ang isang anino, nakita ni Celia ang isang matandang babae na may mahabang damit ng doktor, puting buhok, at isang mukhang walang ekspresyon na mas bagay sa isang lihim na laboratorio kaysa sa isang pampublikong ospital. Ang kanyang mga mata ay malamig, matalim, at puno ng mapanghusgang tingin. Huminto siya ilang metro sa harap ni Celia at sinabi sa isang mababang ngunit napakalinaw na boses, "Celia, sa wakas ay dumating ka na. Ang iyong ina ay hindi biktima. Siya ang susi. At ngayon, ikaw rin." Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa katawan ni Celia mula sa loob. Tila biglang bumaba ang temperatura sa silid. Ngunit, ang pinakamalaking sorpresa ay hindi ang mga salita ng doktor, kundi ang lumitaw mula sa kadiliman sa likuran niya. Isang wheelchair ang dahan-dahang umingit, at sa ibabaw nito ay nakaupo ang isang taong imposible sanang naroroon. Si Hernando. Ang kanyang katawan ay mas maputla, mas malamig, at mas walang buhay kaysa noong nakahandusay siya sa kalsada. Ang pinaka-nakakatakot kay Celia ay ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga balintataw ay hindi na itim, kundi kulay abong maputla, na parang isang lente na pinalitan o, mas malala pa, mga mata ng isang taong wala ng ganap na kontrol sa sariling isipan. Hindi siya mukhang galit, hindi mukhang nasasaktan, blanko lamang na parang isang kasangkapang handa ng gamitin. Nang makita iyon, naramdaman ni Celia na nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Pinalitan ito ng isang sindak na yumanig hanggang sa kanyang pinakaloob na buto. Lumapit ng bahagya ang doktor. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Ngunit, ang kanyang mga salita ay parang isang malaking martilyong sumira sa huling pader ng depensa ni Celia. Nagsisimula pa lang ang proyektong puti. At ikaw ang paksa bilang 13. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngao sa madilim na pasilyo, na lumikha ng isang kapaligirang napakasikip kaya't nahirapan si Celia na huminga. Tila huminto ang mundo sa pangungusap na iyon. Walang paliwanag kung sino sila, kung ano ang ginawa sa kanyang ina, o kung bakit ang numerong iyon. Ang 13 ay tila isang tadhana na naghihintay na lamunin ang kanyang buhay. Lahat ay huminto sa puntong iyon na nag-iwan kay Celia sa ganap na kawalan ng katiyakan. Ano ang nangyari sa kanyang ina? Ano talaga ang proyektong puti? At ang pinaka-nakakatakot,